Good morning! Welcome to my vlog. Today is our 8th day dito sa Japan. Today is April 20, 2026. Ang temperature 23 degrees kaya medyo nag-layering lang ako dahil hindi naman ganun kalamig. Today, pupunta tayo sa Sensoji Temple sa Asakusa. Doon meron akong kasama. Then after that, pupunta ako solo trip sa Shibamata. It's already 10 a.m. at ganito ang vibe dito sa Asakusa. So yung malaking building na yan yung Asakusa Station. Marami-rami ng tao as of 10 a.m. Ayan. Ayan o, kimono rental. Yan o. Kimono rental sa second floor. 10 a.m. to 5:30 p.m. Tapos, ang standard is 6,000, special 8,000. Okay. For men, ito siya, 5,000. Yukata rental, for children is 4,000. Hair set included, dressing included, no need to prepare anything. Mag-inquire tayo para makita natin itsura, no? Okay. Pag mag-a-add ng ganito, belt or cord, dito siya, mga ganyan, parang ornaments, magdadagdag lang 500 yen. Pag may ayos ng buhok, 1,000 yen. Magtanong muna tayo. Let's go. So, ito yung 20,000 yen. Pero ito lahat is ordinary or yung standard lang, which is, ang rate is 6,000 yen. So, mamimili muna tayo. Ito na! Ito ang ating kimono for today. In-achieve din natin ang kimono dito sa Asakusa. Ganito kadami ang tao. It's already 11 a.m. At jam-pack na naman ang Asakusa dito sa Sensoji. Grabe, hindi biro yung lakad. Pag ganito ang sikip ng damit mo, dahil bigkis-bigkis na naman tayo niyan. Bigkis-bigkis, tapos ang liliit lang ng steps. Dahil makitid lang yung laylayan nito eh. Siyempre, tiis-tiis tayo. Laban natin to dito sa Asakusa. Ayan. Konting kembot na lang. Maliliit na kembot. Pag nakaganito pala, mapapahakbang ka ng maliliit na mabibilis. Ganun yung tendency niya. For some reason ha. Pag kasi binagalan mo, feeling mo naman, mabubuwal ka. So kailangan, mabibilis, medyo mabibilis yung hakbang. Pero tansyado. And then maliliit na hakbang lang. After so many steps, small steps, ito na tayo sa Sensoji Temple. Habang naglalakad ako papasok ng Sensoji, feeling ko nag-step in ako sa isang living painting. Ang ganda ng Sensoji, hindi lang dahil sa architecture o sa mga gold details nito. It's in the small things. Yung amoy ng incense sa hangin, yung tunog ng mga coins sa offering box, at yung marahang galaw ng mga taong nagdarasal. It's a sensory experience na hindi mo mafe-feel sa kahit anong modernong mall sa Tokyo. Sabi nila, to really feel the spirit of old Tokyo, kailangan mong damhin ang tradisyon nila. Kaya today, I decided to wear a kimono. Hindi lang siya basta outfit for the gram. It's actually a way to shift my perspective. Mapapansin mo, pag suot mo na ang kimono, biglang nagbabago ang lahat. Your steps become shorter, kailangan tuwid ang posture mo, at somehow, mas nagiging tahimik ang mundo. Kung bibisita kayo sa Asakusa, subukan yung magkimono. Feel the fabric. Embrace the slow pace. It transforms a simple sightseeing trip into a soulful reflection. Pili tayo.
soybean green tea, vanilla, black sesame, cookies and cream, strawberry. Guys, eto, magta-try tayo nito. Ice cream sandwich. Habang nakakimono. Habang nakakimono yan. Try na. Harap. Lasang apa. Sarap. Ay, dito pwede magbayad ng GCash or card. Dito kay ate. Yung tindahan niya, ito oh. Ano flavor niyan? Ano flavor niyan? Cookies and cream. Ako, strawberry. Dito tayo sa tapat ng tindahan niya, baka magalit yung kabila eh. Ito bagay na bagay kasi mainit. Hindi ganun kalamig ngayon. Sarap. Ang strawberry oh. Good luck charm tayo ni ate. Ang dami bumili oh. Ito pa oh. Diba? Good luck charm tayo ni ate. Ang daming bumili after namin. Yan, kakain naman kami ng, ano tawag dyan? Dito sa... Ito? Oo. Daifuku. Daifuku at binigyan kami ng libre na... Ano to? Ano yan? Parang kopya siya. Basta parang hopya may angko sa loob. Libre lang yan. Ang bait. Bait mo. Cute eh. Cute sabi niya. Okay, kain na tayo. Red bean din to eh. Red bean or angko in Japanese. Huliin mo maigi. Gusto ko yung strawberry muna agad. Red bean. Ayun yung red bean. Senbei siya. Ayan. 8 pieces for 600 yen. Ito siya. Iba't iba. Little sweet and spicy. Meron original. Meron ding sesame. Ayun, yung sesame. Ito pala senbei per piece. Yung sa kabila, 6 pieces. So, dito tayo. Senbei naman ang kakainin natin. Kailangan naka-outfitan para feel. Oh, let's go. Anong flavor? Sesame. Sesame. Ayan. Tigas siya. Ang price nito, 140. 140 yen. So, i-experience natin yung paglilibot ng nakaganito. Ayan o. Libot-libot. Pero hindi ko kaya sumakay ng train ng nakaganito. Yung ganito lang. Kalakad-lakad lang. Ayan. So, nakapagbihis na ako sa aking normal clothes at nakahinga na ng maluwag dahil wala na ng big case. Grabe. Pero it's a wonderful experience dito sa Asakusa na makapagsuot ng kimono. It's a different experience sa Asakusa and sa Kyoto na makapag-kimono. So, heading for lunch. And after that, kanya-kanya na kaming larga. Solo traveler ulit for half day. Ito, try kaya natin dito. Ayan o, tonkatsu. Hindi natin mabasa kasi mga naka-Japanese. Pero tara, let's go. May ramen. Pero ayun ang gusto ko yun. Tonkatsu, curry. May ramen din dito. And yung price, okay lang kasi 580 hanggang 750 yen. So, let's go dito. Ito yung lunch ko. Katsudon. Meron ditong soup at merong pickles. So, nasa Asakusa Line tayo. So, titignan natin dito, i-check natin. So, nandito tayo sa Asakusa. And then, babiyahe tayo papuntang Oshiage. Bababa doon. And then, magti-take ng another line going to Shibamata. Platform number 2 sa taas. Nasa platform number 2 na tayo.
Paano nga ba magpunta sa Shibamata kung kayo ay galing sa Asakusa Station? Unang-una, sundin ang directions na binibigay ni Google Maps. I-check maigi kung kailangan mag-transfer ng line or remain on board. From Asakusa Station, enter via A5. Sasakay kayo ng train sa Asakusa Line bound for Keisei Takasago. Ang unang stop ay ang Honju Asumabashi at ang susunod ay Oshiaga Station. Remain on board. Ang next stop ay Aoto Station. Remain on board pa din. Ang kasunod na station ay Keisei Takasago Station. Dito kayo bababa at maglalakad ng 3 minutes at sasakay kayo papuntang Shibamata. Ang total cost ng pamasahe ay 377 yen. We are here in Shibamata Station. Today, dinala ko kayo sa isang lugar sa Tokyo na parang nag-stop ang oras. We are here at Shibamata Station sa Katsushika Ward. Sinalubong tayo ng unang statue, si Tora-san. Para sa mga Japanese, he is a legend. Siya ang main character ng movie series na Otoko wa Tsuraiyo or It's Tough Being a Man na tumagal ng almost 30 years. Si Tora-san ay isang kurumatora o isang traveling salesman na laging malas sa pag-ibig pero napakabuti ng puso. Sa kabilang side, andun ang statue ni Sakura, ang nakababatang kapatid ni Tora-san. Kung mapapansin nyo, ang pose ni Sakura ay parang hinahatid niya ng tingin ang kanyang kuya. This movie series represents family and unconditional love. No matter how many times Tora-san leaves to find himself or to wander around, Sakura is always here in Shibamata, waiting for him to come home. Tignan niyo ang kaliwang paa ng statue. Masyado siyang makintab, diba? Kasi pinapaniwalaan na kapag hinawakan mo ang big toe ni Tora-san, magkakaroon ka ng good luck sa travel mo. Paglabas mo pa lang ng station, mafe-feel mo na agad yung Shitamachi vibe. Ito ang old school, downtown, Tokyo feel na hindi mo basta-basta makikita sa Shibuya or Shinjuku. It's like stepping back in the Showa era. Tignan nyo to, this is Haikara Yokocho, isang old school candy shop na feeling ko dinala tayo pabalik sa 1960s na Japan. Sobrang retro, parang nasa set ng lumang movie. Sa tindahang ito sasalubong sa inyo ang tinatawag nilang dagashi. Sa atin ito ang tingi-tingi na candy at chichirya. Nandito na tayo sa Taishakuten Sando. Sando means a path leading to a shrine or temple. Tignan nyo ang architecture, ang mga wooden buildings, tiled roofs, and those colorful signs. It's like stepping back into the Showa era. Amoy pagkain ng hangin dito. Nakakagutom. You'll smell roasting senbei at iba pang mga pagkain. Kakaiba talaga dito sa Shibamata. Feeling ko naiwan ko na yung modern world. Walang skyscrapers, walang nakakasilaw na neon lights. Puro retro vibes lang. Ito ang Tatak Shibamata, ang neighborhood na parang postcard mula sa 1960s Japan. Walking here sa Taishakuten Sando is like entering a wooden corridor. 200 meters lang to pero bawat hakbang may discovery. At ang una kong napansin dito ay ang iba't ibang klase ng pagkain. Hindi ako familiar sa mga pagkain na nakita ko dito. Pero sa aking pagre-research, nalaman ko na ang mga sikat na pagkain dito ay kusadango. Ito ay mugwort flavored rice dumplings na over 100 years ng specialty dito. At senbei o rice crackers. I suggest, kapag pumunta kayo dito, itry nyo ang kusadango. Ito ang kinakain ni Tora-san, yung bida sa lumang pelikula dito. Itong kalsadang ito ang tawag nila Sando. Common ito sa Japan, pero dito sa Shibamata, hindi siya feeling commercialized. Yung mga shop owners dito, decades na ang tinagal. Para ka lang bumisita sa lolo at lola mo sa probinsya. Alam ninyo yung feeling na pagliko ninyo sa isang kanto, biglang nag-iba ang filter ng mundo? That's how it feels, stepping into the Taishakuten Sando. 200 meters lang ang haba ng kalsadang ito, pero pakiramdam ko, iniwan ko ng 2026 sa likod ko. No tall buildings, walang billboards, puro wooden storefronts lang at yung mainit na ngiti ng mga lolo at lola na nagtitinda dito. It's like the whole street is giving you a warm hug. After ng ilang minutong paglalakad, biglang bubungad sa'yo itong majestic wooden gate.
Parang reward siya sa dulo ng isang napakagandang lakad. Habang papalapit sa temple, mas nagiging quiet ang paligid. Naririnig na ang tunog ng wooden slippers sa semento at ang mahinang chatter ng mga tao. Dito, bawal nagmamadali. If you walk too fast, you'll miss the soul of Shiba Mata. Sometimes, the best part of the trip isn't where you're going, but how it feels habang naglalakad ka papunta doon. Shiba Mata taught me that today. Alam niyo yung feeling na ayaw niyo pang umalis pero kailangan na? Honestly, sobrang bigat ng paa ko pabalik sa station. Hindi dahil pagod ako, pero dahil parang nahanap ko ang piraso ng sarili ko sa pagitan ng mga lumang kahoy at amoy ng dango dito. Sa Tokyo kasi sanay tayo sa mabilis. Everything is instant, high-tech, pero dito sa Shiba Mata, tinuro sa akin na okay lang pala na maiwan ng panahon, na may ganda sa pagiging luma at simple. Malapit na ako sa train station. In a few minutes, babalik na ako sa ingay, sa semento, at sa stress ng reality. Pero iba na yung baon ko ngayon. Parang na-recharge ang soul ko. Salamat, Shiba Mata, for the peace of mind and for reminding me to breathe. See you when I see you uli. Sa mga nanonood ngayon ng vlog ko, kung pagod ka na sa routine mo, please find your own Shiba Mata. Hindi kailangang Japan ha. Basta isang lugar na magre-remind sa'yo na slow down. You're doing fine. Ngayon, bit-bit ko ang realization na kailangan ko palang mag-slow down. Na hindi kailangan laging go, go, go. Minsan, kailangan lang kumalma at tumingin sa paligid. Finally, we're back dito sa Asakusa after 37 minutes. At madilim-dilim na. Tama-tama yung katapat, oh. Detour. Ayan, detour. Paglabas ng dito subway station. Dito muna siguro ako. I deserve this. Favorite coffee shop. Okay na, nakabawi-bawi na ng lakas. Punta muna tayo sa Sumida River at nang makalanghap tayo ng fresh air matapos ang nakakapagod na biyahe. Dito ko na i-end ang aking vlog for today. I am currently dito sa Sumida River sa area ng Asakusa and medyo nagpahangin lang before tumuloy sa hotel. Thank you for watching! Like and subscribe! Bye!